buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Not the Storm. Hebrews 12:2. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Not the storm. In ating pag-aaral at kasihan tayo ng Panginoon. Salamat Ama dahil kayo ang pwede naming titigan, tingnan, silungan, sandalan. Salamat sa buhay, salamat sa lakas, salamat sa lahat ng pagpapalang ibinibigay nyo, maging sa mga tagumpay sa aming mga pagsubok, at sa mga nagtatagumpay at pagtatagumpay pa lang, salamat sa ibinibigay nyong lakas at pag-asa. Turuan niyo po kami ngayon, Panginoon. Bigyan kami ng leksyon na maaari naming ipamuhay. Turuan niyo kami na magtiwala, magmahal sa inyo, sa anumang oras, anumang sandali. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin, tinig niyo ang madinig. Let your voice be heard. You be the preacher. Use your servant. Glorify yourself and lift up your people. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Matthew 8:23-27, a best-loved story, a very well-loved story sa mga himala ng Panginoon. After Jesus left in a boat with his disciples, a terrible storm suddenly struck the lake, and waves started splashing into their boat. Jesus was sound asleep, so the disciples went over to him and woke him up. They said, "Lord, save us. We're going to drown." But Jesus replied, "Why are you so afraid? You surely don't have much faith." Then he got up and ordered the wind and the waves to calm down, and everything was calm. The men in the boat were amazed and said, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." And of course, the beauty of the story is in its details, which we will go back to. Matthew 8:23-24. After Jesus left in a boat with his disciples, a terrible storm suddenly struck the lake, and waves started splashing into their boat. So it was a most threatening and scary situation. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tatawid ng malaking lawa, the Lake of Galilee, which the Jews exaggerate and call the Sea of Galilee, is really just a lake. But that lake is surrounded by mountains, and on one side it is open to the Mediterranean Sea, from which wind could come into the embrace of the mountains, warming up the wind over the air over the lake, and storms can suddenly develop. Kaya hanggang ngayon, kahit very fair weather, tatawid ka ng Sea of Galilee, bigla-bigla nilang nakakabagyo ng walang kaabog-abog because of the geographical setup. But they were crossing, and suddenly this very great storm developed. It was great and big enough to scare seasoned fishermen. And of course, immediately that could be applied to life. Walang kaabog-abog, pwedeng maiba ang takbo ng buhay. Ang lusog-lusog mo kahapon, biglang malalaman, meron ka palang grabing sakit na iba na ang sitwasyon. Ang saya-saya nyo, biglang madidiscover mo, meron palang problema sa inyong relasyon, ibang-iba agad. May negosyo ka na ang ganda-ganda ng takbo, bigla-biglang naiiba. Storms and waves can shake and threaten life. Such disturbances could shake a journey or a segment of it, an event, a project, a plan, a dream. Walang katiyakan ng buhay at lagi-lagi nang may bigla-biglang dumarating na mga hamon at pagsubok. And this storm, of course, was life-threatening because the boat could sink anytime. Matthew 8:24-25. Jesus was sound asleep.
So the disciples went over to him and woke him up. They said, "Lord, save us. We're going to drown." Dalawang eksena, magkaiba. Doon sa may bandang harapan ng bangka, ang mga disipulo ay ligalig na ligalig, takot na takot. Samantalang doon sa may bandang likuran, kung saan mas konti ang uga ng bangka, si Jesus ay natutulog pa, at sabi ng mga ibang versions, may detalye pa, nakasandal pa siya sa unan, at maginhawa siyang nahimbing. Sa takot ng mga disipulo, siya ay agad-agad na ginising at sabi niya, "Iligtas mo kami, Panginoon. Malulunod tayong lahat." So there was a lot of contrast, and there was a call for help, for rescue, for salvation. In such terrifying moments, God could seem uncaring. Well, Jesus at least did not seem to care. Natutulog siya samantalang hirap na hirap yung kanyang mga kasama. Parang kung minsan, mararamdaman mo sa magdamag, sa hating gabi, gising ka, may problema, may kinakatakutan, pero pag tiningnan mo yung mga kasambahay mo, mga tulog na tulog, para bang ang pakiramdam mo yung nag-iisa ka sa buhay. At ganon marahil ang naramdaman ng mga disipulo, na parang baliwala kay Jesus ang nangyayari, kaya ginising nila. God could seem unaware. When we are blinded by tears, God could seem unaware and detached and distant. Nararanasan ba natin yun na parang malayo ang Diyos, parang hindi tayo pinapansin, parang baliwala sa Kanya ang ating mga pinoproblema? Ganon ang naramdaman ng mga disipulo. Matthew 8:26. But Jesus replied, "Why are you so afraid? You surely don't have much faith." Parang katakatakang itanong mo yon na bakit sila natatakot, talaga namang nakakatakot yung sitwasyon. In other words, ang mahalagang makita natin dito, ibang mag-isip si Jesus. Sabi niya, ano naman ang nakakatakot dyan? So maaaring sa buhay natin, meron tayong sobrang kinakatakutan na, pero ganun pa rin ang isasagot ni Jesus. Bakit ka sobrang natatakot? Yang takot mo na yan, ay nagpapahiwatig lang ng isang mababaw, maliit na pananalig. He was asking them to explain why. Reason out with me, why are you afraid? For him, fear equals not much faith. In other words, pag binaligtad, much faith would translate to no or a lot less fear. At masusukat natin agad ang ating pananalig, mga kapatid, sa pamantayan na yan na ibinigay ni Jesus. Kung iba lang ang nagbigay niyan, pwede siguro natin ignorin. But it was the Lord Jesus who said, much fear means little faith. Napakahalaga sa buhay natin na suriin, bakit nga ba ako natatakot? Bakit naman yung iba hindi natatakot? Lalo yung may mga phobia, bakit may taong takot na takot ako sa ipis? Ito naman katabi ko, ginapangan na ng ipis, baliwala. Pinipitik-pitik lang niya yung ipis. Bakit merong takot na takot sa elevator na sumakay? Meron naman, baliwala sa kanilang elevator. Hindi nila pinapansin. May takot lumipad, may takot na sumakay sa barko, may takot sa mga nakasarang kwarto. Yung iba naman, hindi. May takot sa dilim. In other words, yung takot, nasa isip mo. Kasi bakit naman sa ibang tao, wala sa isip nila yon, and that influences their behavior. So learning, practicing, having much or enough faith would lead to fearlessness. Or at least to fearing less. Which really means to having peace. Yan naman ang gusto ng tao kapayapaan. Pero kung hihingin mong kapayapaan, may requirement ka na walang bagyo, kailan ka pa magiging payapa? Paminsan-minsan lang kasi hindi mo maiwasan. Katulad sa Pilipinas, we are visited at least by 22 storms or typhoons a year. Did you know that we have 20 earthquakes every day? Yung iba hindi na nararamdaman. Kung gagawin mong requirement para tahimik ang buhay mo, walang earthquake, walang bagyo, walang problema, walang sakit, walang lugi, paano pa mangyayari yon sa imperfect world na ito?
Dapat makahanap tayo ng ibang paraan para mapayapa. And we don't require nature around us, we don't require the world to deliver a problem-free life for us to have peace, but we should develop the skill to overcome trouble and fear, and that is faith. More faith means less fear. Less fear means more peace. Therefore, more faith means more peace. And faith, not only in what we desire to happen, but faith in God for whatever happens. Hindi naman ibig sabihin ng meron akong faith, mananahimik ako, ibig sabihin, meron akong faith na hindi lilindol, meron akong faith na hindi babagyo, meron akong faith na hindi magkakaroon ng trouble, kasi magkakaroon. Madidisillusion ka kung yun ang faith mo. Pero yung faith that cannot be shaken is a faith in God, that God knows best, that God cares for you no matter what happens. Yun ang peace na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi peace na may kondisyon. Kasi ang mga kondisyones natin ay hindi laging pwedeng i-deliver sa atin ng universe. Matthew 8:26-27. Then he, meaning Jesus, got up and ordered the wind and the waves to calm down. And everything was calm. The men in the boat were amazed and said, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." So matapos silang tanongin ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kaliit-liit ng inyong pananalig. Eh siya'y tumayo at kinausap ang hangin. Tumahimik ka. Tumahimik ang hangin. At natural, tumahimik din yung alon na kaya lang naman nagkakaalon ay dahil sa hangin. Jesus commanded the wind and the waves to calm down, and they obeyed. Mabuti pa yung hangin, sumusunod. Ang tao na merong sariling kalooban, madalas sumusuway. Matapos na ang hangin ay tumahimik, ang alon ay tumahimik. At matapos lang na tumahimik ang hangin at alon, dun lang sumunod na tumahimik yung mga alagad ng Panginoon. It was only after the wind calmed down, that the waves calmed down, that the men calmed down. The winds followed Jesus, the men followed the winds. Bakit hindi na lang diretso agad kay Jesus maniwala at makinig para tahimik ka na? Hindi na kailangan paraanin pa ni Jesus doon sa hangin at sa alon para yung tao ay matahimik. Kasi kung kailan lang nanahimik yung alon, tsaka lang nanahimik yung tao. Samantalang ang alon na yon ay natagpuan nila at napatunayang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. The wind and the waves obeyed Jesus before and more than the men did. The serenity and peace of the men depended on the condition, the behavior of the wind and the waves. It depended on their outer surroundings. Not on Jesus alone. Not on Jesus' presence, and not on their inner faith. Dapat suriin. Pumayapa lang sila nung pumayapa yung hangin at alon. Dapat mag-shortcut tayo at matutunan nating manalig na pumayapa kahit may alon, kahit may hangin. Kasi nandun din naman si Jesus kaya may alon o wala. Kaya may hangin o wala, pareho pa rin ng Diyos. So bakit kailangang iasa sa pagtahimik ng alon ng katahimikan ng buhay? Pagka ganoon, lagi kang matatakot. Security, safety, and peace is not the absence of danger. It is the presence of God. Hindi mo iaasa na, ay bago ako matahimik, kailangan matahimik ang lahat. No, matatahimik ako kasi alam kong may Diyos, nananalig ako sa Kanya. At ang pananalig ko hindi yung nananalig akong ang ending nito ay yung gusto ko, kundi nananalig akong anuman ang maging ending nito, alam yun ng Diyos, at pag pinayagan yun ng Diyos, yun ang mabuti para sa akin. Kahit sa aking tingin, sa aking makitid na pananaw, ay may mabuti pa yatang mas gusto ko sana. Pero ang kalooban ng Diyos ang manaig,
At dahil naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako mahal niya ako, naniniwala ako alam niya ang ginagawa niya, mananahimik ako kahit may alon, kahit may hangin. Hindi naman ibig sabihin na dahil naniniwala ka sa Diyos ay magpapatihulog ka ng sa tubig. Na dahil naniniwala ka sa Diyos ay hayaan mo ng butas yung bangka mo o hindi ka nasasaguan dahil naniniwala ka. Hindi yun ang positive na paniniwala na wala ka nang gagawin. Faith is doing everything possible according to how God enables and empowers you, then leaving everything up to God. Positive and proactive ang faith. May ginagawa siya. Pero naniniwala siya na pagkatapos niyang nagawa ang kaya niyang gawin, ang bunga nun ay pagtitiwala niya sa Diyos, sumang-ayon man ang bunga nun sa kanyang gusto, o kahit kasalungat ito ng gusto niya, mananalig pa rin siya, kaya pwede kang matahimik. Yung mga iniaasa sa paligid ng kanilang kapayapaan, tatahimik lang ako pag ang dami kong pera, tatahimik lang ako pag wala akong sakit, pag lahat ng mga anak ko ay mga maganda ang grades, tatahimik lang ako pag perfect ang aking asawa, tatahimik lang ako pag ang neighborhood ay okay, pag ang ibinoto kong presidente ang nanalo, tatahimik lang ako pag yung gusto ko ay nangyayari. Hindi mangyayari yon, magiging miserable ang iyong buhay pag ang dami-dami mong requirements. And people who have this mentality will find many occasions to be afraid, to be gripped by fear, and to panic. Pagka ganun ang ating pananaw. If the wind and the waves obey Jesus, all the more that people, especially believers, should and could obey Jesus and calm down no matter what. Mahalaga, breathing. Pag mayroong nagkaka-panic attack, at kung hindi nyo alam ang panic attack, mapalad kayo. Yung nakakaalam nun, alam na nila ang hirap nun. Yung biglang may panic ka, bigla ka may fear, na hindi maintindihan ng ibang, ate-ate mo naman, bakit ka naninervyos? Ako hindi. Pero meron talagang may mga taong may panic attack. Ang number one na pwede nilang gawin agad, especially kung walang intervention ng medicine, is to breathe. Breathe deep, breathe well, and marerelax sila, and the panic could be relieved. Huminga ka. So pag nagpapanik ka, mga kapatid, huminga ka. Inhale the Holy Spirit. Inhale the words of God. Inhale the presence of Jesus para ka ma-relax. Remember, security is not the absence of danger. It is the presence of God. And God is always present. That's why you can always feel secure. It is a feeling. That's why some people feel unsafe and some people feel safe. It is your feeling, but your feeling is your reality. Kaya kanya-kanya tayo ng reality. Kasi ang ating realidad ay yung ating nadarama. Pag natutunan ng tao na supilin, kontrolin ang kanyang nadarama, makokontrol niya ang kanyang fear at mas magkakaroon siya ng kapayapaan sa buhay. You don't need the wind to quiet down first before you calm down. You can go direct to Jesus and be calm, not because there's no storm, but be calm in spite of the storm. Matatahimik tayo hindi dahil walang bagyo, kundi kahit may bagyo. Kasi may bagyo matwala, nandyan si Jesus. Huwag mo lang lilimutin ang katotohanan na yun. Huwag ka lang bibitaw sa iyong pananalig. Hindi ka kailangan magpanik. John 16:33, sabi ng Panginoon, I have told you this, so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up. I have defeated the world. Sinasabi ko na sa inyo, pinangungunahan ko na kayo, inuunahan ko na kayo, para matahimik kayo dahil sa akin. Hindi ka matatahimik dahil sa iyo, dahil sa asawa mo, dahil sa anak mo, dahil sa negosyo mo, dahil sa pera mo. Matatahimik ka dahil kay Jesus. Kasi may Jesus. So pwede kang matahimik. So, habang nandito pa kayo sa mundo, this imperfect, broken world, natural, magkakaroon kayo ng problema. Pero, magdiwang kayo. Sabi gano'n, nagapi ko na ang mundo.
natalo na ang mundo nang si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan. The battle had already been won. We are just to collect the trophies of this victory and the benefits of the work of Jesus. Sabi niya, kaya ako ang isipin ninyo, sa akin kayo manalig, kayo sa akin magtuon ng pansin. At pag yun ang nangyari, magdidiwang kayo. Sasaya kayo dahil sa akin, hindi dahil sa mga nangyayari. Kung aasa lang kayo sa nangyayari, mahirap sumaya. Mark 5:36, Jesus told him, don't be afraid, just believe. So magkakontra ang faith at fear. They are indirectly proportionate to each other, inversely proportionate. The more of one means less of the other. The more of faith, less fear. The more fear means less faith. So it is faith in God, that God knows, that God cares, and that God is in control. Akala natin pag may bagyo, masungit na panahon, masamang panahon. Hindi masamang panahon ang bagyo. Basta maganda lang ang lugar mo. Nasa tamang lugar ka. Wala namang ginawang masama ang Diyos eh. Kailangan ng cycles ng buhay sa planet, yung mga bagyo, yung mga volcanic eruptions. Kaya nga ang mga bukid na-fertilize for hundreds of years with one volcanic eruption. Huwag ka lang nandun sa ruta ng lava at ng lahar para hindi maging masama sa iyo ang pagputok ng bulkan. Kaya sumasama sa tingin natin ang nangyayari sa panahon, nasa maling lugar tayo. Halimbawa nga, may bagyo, hindi ka naman dapat nandun sa dagat. Halimbawa, may baha, hindi ka naman dapat nakatira doon sa gilid na gilid ng ilog. Babahain ka talaga. Nagiging masama tuloy ang tingin mo sa panahon. Ang tao kasi, hindi niya sinusunod yung laws of nature. Sinasalungat natin. Kaya nagmumukha tuloy na merong bad weather. Kahit kidlat, kahit kulog, the electron and the electricity of the planet is being recharged. Kaya mahalaga na yung mga kulog-kulog kidlat. Huwag ka lang mamayong sa gitna ng bukid, tatamaan ka talaga ng kidlat. Dapat alam mo yung laws of nature para hindi maging masama sa iyo ang dating niyan. Walang masamang nilikha ang Diyos. Everything that God created is good. Kaya lang, you must be in the right place at the right time. And when you cannot comprehend why it is good, that's when you operationalize your faith. Just believe. Sabi nitong si Jesus kay Jairus, sinabi na ng mga tao sa kanyang, patay na ang anak mo. Sabi ni Jesus, do not fear, just believe. At dahil sa pananalig na yon, binuhay ang anak. Your serenity, your peace, should not depend on the behavior of the wind and the waves, but should depend on God's love, power, and promises. Your peace should depend on Jesus' teachings and ministrations, not on the pananakot of everybody. Maraming tao mahilig manakot. Pag sa kanila ka nakinig, matatakot ka. Bakit ka makikinig sa nananakot? Yung mga mahilig manakot, laging puro end of the world ang topic. Kaya mo bang pigilin yan kung mangyayari? Hindi. Kaya mo bang i-advance yan kung hindi pa? Hindi rin. So huwag mo masyadong isipin. Ang sabi ni Lord, have peace. So any other teaching, even if the teaching comes from the pages of the Bible, if the result in you is fear, it is not from the Lord, or at least the interpretation and the application is not from the Lord. Because the teaching of the Lord, in His main teaching, is always to have peace. Your peace should depend not on the waves, but on your inner spirituality. Ang dapat ginagawa ng mananampalataya ay bumuo sa loob ng puso niya ng isang muog ng pananampalataya na hindi natitinag ng anumang hangin o bagyo o lindol. The faithful must create a fortress inside his or her heart, the fortress of faith that cannot be shaken by wind or earthquake or anything else. Nasa loob yun. Pangloob. Kaya may kasabihan tayo, buo ang loob. Matibay ang loob. Hindi yung hati ang loob, sira ang loob. Meron tayong konsepto niyan, hindi natin kailangang manghiram sa iba pa. Buuin mo ang iyong loob sa pananalig. Manalig ka ng lubos, walang alinlangan.
and you will be like an impenetrable, unshakable fortress of faith. Yun ang importante. Inner spirituality. It is easier, it is more profitable to change what happens inside your mind, inside your heart, than what happens outside. Ano ba mas madali? Patahimikin ang bagyo o patahimikin ang loob? Ano bang mas madali? Payapain ang loob o kontrolin ang buong kapaligiran para ka lang mapayapa? Gapiin ang sarili at panloob na takot. Buuin ang loob, huwag hatiin at huwag sirain, at magiging napakatibay ng iyong pananalig. Hindi ka magiging mistulang dahon na sinisiklot-siklot ng alon o hangin ng buhay. Mararating mong gusto mong puntahan dahil hindi ka pa iba-iba ng ruta, dahil hindi ka kung saan-saan inaanod, dinadala ng latest wind ng buhay. Let God change you in the inside. Let God change your mind and your heart rather than ask Him to always change the outside environment to suit your requirement for peace. May asawa kang tao, hindi perfect ang iyong marriage. Ano bang mas madali? Baguhin mo ang attitude mo tungkol sa iyong asawa o pilitin mo ang Diyos na baguhin niya yung asawa mo? Habang nananalangin din yung asawa mo na ipalitan ka ng Diyos at palitan ng ugali mo. So ano mangyayari? Magkaiba ng request kayong dalawa. Sinong papakinggan ng Diyos? Hindi ba mas mainam na hilingin mo na lang sa Diyos na, Lord, turuan niyo po ako matanggap ang asawa ko. Turuan ninyo ako na makita yung ganda ng ugali niya, hindi lang yung pangit. Turuan niyo ako na makita ang ganda ng pagkatao niya, hindi lang yung ayaw ko, kundi yung gusto ko rin naman na hindi ko napapansin dahil ang pinagputunan ko ng pansin ay yung ayaw ko. Ano bang mas madali? Baguhin ang loob mo o baguhin mo ang mundo? Pag lagi mong gustong baguhin ang mundo, gusto ka ring baguhin ang mundo, stalemate yan. Walang uusad, walang mangyayari. Mas mainam na ang tibayan ay ang loob, buuin ay ang loob, at baguhin ang ating loob. Kaya napakahalaga ng pagbabagong loob. And that is what it means to be born again. Marami nag-i-struggle kung ano po bang talagang ibig sabihin ng to be born again. Ipapanganak ba akong muli? Sabi ni Nicodemus, papasok ako uli sa sinapupunan ng aking ina para ipanganak na muli, ang tanda ko na. Meron tayong Tagalog dyan at yun ang swak na kahulugan. Pagbabagong loob. Yun ang born again. Nagbago ang loob mo. Hindi pagbabago ng relihiyon. Kasi marami, nagbago ng relihiyon, ganun pa rin ang asal, ganun pa rin ang ugali. Kasi hindi nagbago ang loob. Dapat pagbabago ang loob. Paghuhunos dili. Pagpapalit ng paraan ng pag-iisip na nararating sa pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip, panalangin, pananahimik. It's all internal. It's all spiritual. So let God change you in the inside, change your mind and heart, rather than ask Him to always change the outside environment. Napakaraming utos ng utos sa Diyos. Diyos ko, gusto ko pong umulan para ako sumaya kasi gusto ko po umuulan pag matutulog ako. Meron namang nagtitinda sa kalye, Diyos ko, huwag pong paulanin kasi wala akong benta pag walang naglalakad dito sa kalsada. So sino na ang pagbibigyan sa inyo ng Diyos? Isalangin mo, Panginoon ko, turuan niyo po akong maniwala sa inyo na umulan man o umaraw, kayo rin ang may likha niyan. So mag-adjust na lang ako and learn to be happy. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Do not think as everyone else thinks, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi ang mga Western people, especially si Paul, very Greek mag-isip, so sa kanya kailangan baguhin ang isip. Ganon din yun. Na sa atin naman ay magbago ng loob. Pareho rin ang ibig sabihin. Then, sabi ni Paul, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. But the important thing for you to discover God's pleasing and perfect will and to be at peace with it is for you not to think like the world thinks, but be transformed in your heart, in your mind, in the way you think. Magbagong loob para tumahimik.
Nagagalit ka pagka lahat ay mga hindi disiplinado sa traffic. So para sumaya ka muna, i-discipline muna natin ang 12 million Metro Manilans. Ay, matagal-tagal yon. Matagal ka pa bago sumaya. Hindi ba mas mainam na baguhin mo na muna ang attitude mo? Ay, na-stuck ako in traffic. Tamang-tama, maipagdadasal ko lahat ng mga kamag-anak ko, mga ninong at ninang, mga kabarangay, pinsan ko up to the 3rd degree. Ay, traffic pa rin. Maipagdadasal ko ang aking mga office mate, ang aking mga kaibigan, pati ang mga naiinis sa akin at nagagalit. Oh, traffic pa rin. Maipagdadasal ko ang mga artista, mga sundalo. Mamaya, ikaw pa nagsabing sana huwag pa umusad ang traffic kasi hindi pa ako tapos magdasal. Pero kung iinisin mo ang sarili mo sa isang bagay na di mo naman mababago, magiging miserable ka. At in-apply natin yan sa lahat. Naiinis ka sa ugali ng nanay mo? Nakakapili ba tayo ng nanay? Nakakapili ka ng attitude mo towards your mother and choose the one that accepts your mother, that loves your mother, and understands her. Nayayamot ka sa mundo, hindi mo matanggap ang sarili mo, ba't ganito ang iyong height, ganito ang iyong buhok, ganito ang iyong kulay? Ano, mas madaling baguhin ang sarili mo, yung physically, o baguhin mo ang attitude mo? Na magandahan ka sa sarili mo. Pag pinaulit-ulit mo yan, maniniwala ka rin. Alam niya naman ang pananalig. Ulit-ulitin mo lang, maniniwala ka na. Kaya ganyan ang advertising paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya ang mga politiko nagbabayad ng mahal, paulit-ulit yung political ad nila para maniwala ka nga na mahal nila lahat ng mahirap at hinahalikan nila lahat ng mababahong bata. Kauulit nun, maniniwala ka talaga. So, ulit-ulitin mo sa sarili mo. And besides, sabi nga natin, hindi naman gumagawa ang Diyos ng mali. Hindi gumagawa ang Diyos ng pangit. So, maganda ka. Kung minsan lang, nagiging miserable ka dahil pinapamiserable ka ng advertising kasi ang pinopromote ng beauty nila, hindi yung beauty mo. Kasi yung product nila, para doon. Yung product nila, halimbawa, pampaputi ng balat, alam nga naman ang gawin nilang model ay yung kayumangging kaligatan. Siyempre, yung ang puti-puti, akala mo tuloy, miserable ka. Pagka naman may produkto na pampaitim ng balat, di ikaw naman yung model. Hindi pa lang uso yon. Pag umuso yon, ikaw na uso. Panapanahon. So manalig ka. Huwag kang maniwala sa mga lies ng institutions, ng advertising, ng media, dahil marami doon kasinungalingan. Go to the Bible for your truth. And the Bible says, I am fearfully and wonderfully made. Hindi yung miserable ka. At kung gaano ka ka-fearfully and wonderfully made, ganon din yung asawa mo, yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, lahat tayo nilikha ng Diyos. Marami mga tao hindi matahimik kasi hindi nila matanggap ang sarili nila. Gusto nila iba sila. Kahit mo sila magpatiwatiwarik, magpasirko-sirko, magpataob-taob, hindi pa rin nila maiba yung sarili nila, ba't di mo nalang tanggapin? And be the best version of your own real self rather than try to be somebody else. Mark 5:15, when they came to Jesus, they saw the man who had once been full of demons. He was sitting there, meaning calm, with his clothes on, kasi kanina hubo siya, and in his right mind. Kanina wala siya sa sariling isip. Dahil nilapitan siya ni Jesus, dahil tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, natahimik ang kanyang loob. Itong lalaking ito, kung babasahin niyo yung buong kwento, siya ay tinirhan ng libu-libong impakto. Masasamang espiritu. Legions of them. Umaalulong siya sa gabi na kinatatakutan tuloy. Nakatira siya sa kuweba na libingan ng mga patay. Nilalaslas niya ang kanyang balat at laman ng matatalim na mga bato. Ikinakadena siya ng mga bakal na dali-dali niyang nilalagot na animoy papel dahil sa lakas ng mga galit at negative energies na nasa kanya. Pero oras na si Kristo ay pumasok sa kanyang buhay, eto na siya, sitting. Alam niyo ba na mahirap maupo kung hindi ka payapa? Kaya pag ipinapakita yung lalaki na ang kanyang asawang babae manganganak sa delivery room, ano ang trite and usual na ginagawa ng lalaki? Palakad-lakad, pabalik-balik, palakad-lakad, pabalik-balik. Mahirap maupo kung magulo ang iyong kalooban.
Kaya yung he was sitting there, ang laki ng sinasabi noon. Pumayapa. At ngayon nakadamit na siya, kanina hubad siya at wala siyang pakialam sa kanyang pagkahubad at tumino siya. Yan ang kailangan natin mga kapatid. Marami sa atin naglalaslas dinaan sa sariling balat sa maraming paraan. Marami sa atin naglalakad ng hubad sa mundong ibabaw at wala tayong pakialam. Marami sa atin wala sa katinuan. Walang ginawa kundi magalit at manggalit, manginis at mainis at manginis ng kapwa. Pahirapan ng kapwa at sarili. Wala tayo sa katinuan. Ang kailangan natin, si Kristo ay tunay na tanggapin, sundin ang kanyang mga katuruan, at ang kapayapaan magiging atin. What could you be afraid of? Kung yung mga disipulo ay nasa bangka, nalulubog, yun ang nakakatakot sa kanila, ano, kung mayroon man, ang ikinakatakot nyo ngayon? Ano man yun? Natatakot kayong tumanda? Kahit mamatay ka sa katatakot, maa-advance lang ang pagtanda mo. Dahil kung hindi matatapos ang buhay mo ng maaga, tatanda ka talaga. So ba't ka pa matatakot doon? Natatakot ka na iwan ka ng iyong asawa, natatakot ka na ang anak mo mapariwara. Lahat yung takot na yan, kahit naman anong gawin mo, hindi mo makokontrol. You can only do so much. So ang mahalaga, believe in and focus on Jesus, not in the storms and waves. Yung mga disciples, nasa bangka. Pag tumitingin sila sa labas ng bangka, tinitingnan nila yung alon at yung hangin, natatakot sila. Ba't di nila tinitigan si Jesus na buong payapang natutulog para sila matahimik din? Kasi kung si Jesus ay tahimik, therefore, wala namang dapat ikatakot kasi tahimik siya. Natakot sila kasi ang tinitigan nila yung alon, hindi si Jesus. At sa buhay natin ngayon mga kapatid, tuwing natatakot tayo, yun din ang nangyayari. Nalilimutan nating tumitig kay Jesus at ang tinitingnan natin, yung tumatakot sa atin. Kaya mga iba, pagka nanonood ng horror movies, pagka meron talagang eksenang nakakatakot, pumipikit. Ayaw nilang makita. Kasi bakit mo titingnan ang nakakatakot? And in the first place, bakit ka nagbayad ng ticket para pumasok doon para matakot? Piliin ang titingnan. Fix your eyes on Jesus. Hebrews 12:2. We must keep our eyes on Jesus, who leads us and makes our faith complete. Pag natutokso tayong tumitig sa nakakatakot, ano man yun, think of Jesus. Think of the Son of God who became flesh to make us know and feel and experience the love of the Father in heaven, who conquered death and lived again to give us victory in our daily lives. Think of Jesus. You may, of course, think of your problems so that you can solve them. You should, of course, think of your miseries so that you can get out of them. But you can only think so much. Matapos yung naisip yung kayang isipin, nagawa yung kayang gawin, ipagtiwala nyo na sa Diyos ang napakarami pang hindi nyo kayang gawin anyway. And claim God's promises. Pag mahal mo, gagawin mo ang lahat, ibibigay mo ang lahat. Kaya dapat natin laging isipin, pag tayo na-insecure, natatakot, na mahal tayo ng Diyos at walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos, kahit gaano kalaking problema. Romans 8:35-39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala nakapaglalayo, makapaghihiwalay sa mga anak ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, dahil si Jesus ang namamagitan sa Diyos at sa tao, at siya ay hindi bibitaw. Nothing
can separate you from the love of God through Jesus. Think of that. Especially when you are tempted to be afraid. When you are tempted to think that God doesn't care. Develop, strengthen, and use your faith against your fears. Isa lang ang pangontra sa takot, pananalig. And in case your faith is lacking, which is the usual case, don't feel abnormal if that is the so, ask God to give you the gift of faith. Mga kapatid, huwag niyong itago, huwag kayong mag-guilty kung sa tingin nyo, hindi sapat ang inyong faith. 99.99% of people are in that situation. Laging kulang at kulang. Maging ang mga alagad ni Jesus. Meron silang mga hindi magawa. At sabi ni Lord, alam nyo, nagagawa lang yan sa pananalig, sa panalangin. At sabi nila sa Luke 17:5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Pati yun, nahihingi. Hindi laging increase my allowance, increase my salary, increase my fortunes. Napakagandang dalangin, increase our faith. Sila man, alam nila na kahit disipulo sila ni Lord, kasama araw-araw, kulang pa rin ang pananalig. Huwag kayong mag-guilty, huwag matakot, at huwag ikubli. Just ask Jesus to increase your faith. And in case your faith is still lacking in spite of your prayers, then do as the disciples did. Wake up Jesus, call on Jesus, rouse Him from His rest. Hindi naman siya nagalit kahit siya ginising. Hindi naman siya tumanggi. Sabi lang niya, ba't ang liit ang pananalig niyo? Pati ang natutulog, ginigising niyo. O sige, para na lang kayo matahimik. When tumahimik kayo dyan, eh di tumahimik. Hindi naman sila pinagalitan na ginising nila si Jesus. So gisingin niyo si Jesus, total hindi naman siya natutulog ngayon. Lagi siyang nakaabang na makipagniig sa atin kung tayo ay handa. Jesus is ready to fellowship with anyone who's ready, willing, and able. So, hiniling mo na ang pananampalataya mo ay tumibay, hindi pa rin tumibay, tapos ngayon natatakot ka, edi manalangin ka kay Jesus, Lord, calm the winds. Pwede rin naman siguro tayo mag-request ng ganon. Yung asawa ko sobrang wild, calm him. Hindi ko na kaya ang intriga ng mga tao, please Lord, bigyan mo naman sila ng konting control. Hindi naman masamang manalangin ng ganon, kaya lang huwag kayong laging umasa na yung ganong mga hiling nyo na very self-serving ay pagbibigyan. Pero pinagbibigyan din naman, hindi nyo lang alam kung kailan, so manalangin na lang kayo. At kung hindi ibigay, alam nyo, God has something else in store. Yun ang faith. Hindi yun lack of intelligence, kundi yun ang tunay na kahulugan ng faith. Ask Jesus to calm your storm and waves. Ano man yun. Meron kaya dito sa atin ni isa na wala man lang storm and waves ngayon na iniisip, kinakatakutan? Lahat ng tao may ganyan. Iba-iba lang ng degree. What matters is not the storm, but Jesus. Yun ang lagi nating alamin. Lagi nating tandaan. It's not the absence of storms, but the presence of Jesus that will give me peace. But make it your life project to develop strong, unshaking, and stubborn faith. Yung babae na dinudugo, sabi niya, makahawakan ko lang ng laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At ginawa niya, gumaling nga siya. Mark 5:34, He said to her, Jesus said to the woman, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. You see what faith does? It can even heal bleeding that had been non-stop for 12 years. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible with God. And the same Jesus that calmed the storm and the waves is the same Jesus in your heart now. Pwede pa rin siyang pakiusapan, lapitan, hinga ng lakas, hugutan ng pananalig. Your faith
can overcome your fears. Make it a project to increase your faith, to practice your faith, at pagkulang, to ask for it. Ama namin, salamat sa kwentong ito na hindi maubos-ubusan ng leksyon para sa amin. Turuan mo kami na sa pagharap ng iba't ibang bagyo ng aming buhay, mga worries, concerns, and fears, to do not forget that you are the same yesterday, today, and tomorrow. And if Jesus calmed the storms yesterday, He will still calm the storm today and tomorrow. Turuan mo lang kami, Panginoon, na maging mapanuri, na tanggapin ang dapat tanggapin, at ang hilingin sa inyo na baguhin ay yung talagang according to your will ay dapat baguhin. Give us the wisdom to know the difference so that even our prayers can be correct. Pag-isipan, pagbulay-bulayan natin ang mga leksyon na ito, mga kapatid, at dinggin ang tinig ng Diyos ngayon para sa inyo, sarili-sarilit ating mga buhay, kung paano paiiralin ang mga katuruang ito sa ating mga buhay. Lord, as your people bow before you, finish this message, please. Make it personal. Talk with everyone of us. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Not the Storm. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato.
Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya.
mga sinaunang apelyido na hanggang ngayon ay gamit pa? Marami sa mga sinauna nating mga apelyido nagsusurvive, ha? Although na iba yung spelling, na iba yung pronunciation. Katulad niyang Lacan. Lacan means a royal person o kaya isang leader, isang kinitingala sa lipunan. Kaya ang mga apelyido, halimbawa Lacandula, mga malaki ang pwede mong pagbatayan na yan ay mga descendants ni Lacandula. No? Meron naman Lacanilaw, lalo si Lacanilaw noon sa Pampanga, Bulacan, ang mga descendants yan, yung mga naging Lacanilaw. No? Naiiba kasi yung spelling, hinihispanize nila, na puputol tuloy sila sa kanilang pinagmulan na lahi. Kaya mga Lacandula, Lacanilaw, yan ay mga sinaunang mga pangalan, lalong-lalo ng mga nobles, ng mga maharlikang Pilipino. Kaya naman sana kung ang pangalan natin ay mga maluluyon o kaya ay mga kalaw, mga katigbak, di maano, huwag nating ibahin yung pronunciation, nagiging di malanda, no? Di mayakyak. Di mayakyak yan, ibig sabihin, hindi ka pwedeng tapakan, hindi ka pwedeng yakyakin, no? Hindi ka maano. Ibig sabihin, matikas ka, matapang, hindi ka maano pag naging di maano. Kasi iniiba para mawala yung Tagalog meaning. Nandun nga yung nobility. Kasi ibig sabihin niya, may mga nobles sa mga ninuno. Nanganguhay ko nooy laging nangangamba. Ang pagluhay di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sakit naman ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!